Naranasan mo na ba na magkaroon ng, dilim sa mga lakad mo na hindi mo alam kung saan tayo tutungo? O kaya may mga takot at alalahanin na minsan po ay, napakahirap makita yung pagkilos ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Paano kung ngayong araw ay matuklasan mo na kung papaanong, sa ating pong pamumuhay yung ilaw ng ating Panginoon ay, mangyayari 'no, na magiging pananampalataya sa mga takot dito sa kadiliman sa mundo. Sabi po sa Psalm 27:1, which brings us to our text for this morning. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Tingnan niyo po 'no, ang ating Panginoon siya ang ilaw 'no ng ating pong kaligtasan. At, sino tayo at kanino tayo matatakot 'no? Kung ang ating Panginoon siya po ang katibayan ng ating pong buhay, sino po ang, matatakot at kanino tayo, matatakot? Ang ating pong, topic for this morning, living in God's light 'no, nabubuhay tayo sa ilaw ng ating Panginoon. So ulitin po natin yung ating pong text for this morning, Psalm 27:1. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Ito po ay sinulat ni David, itong awit po na ito, nung panahon na nandun siya sa panganib at, medyo madilim ang kanya pong, buhay 'no. Napapaligiran po siya ng kaaway at wala pong katiyakan yung kanyang, kinabukasan. Ngunit sa halip po siya ay matakot 'no, ipinahayag po niya yung pananampalataya niya sa ating Panginoon. Ang sabi niya, "Ang Panginoon ang aking ilaw at ang aking kaligtasan." Ito po ay isang talata lamang. Sa buod ng, sinabi po ni David ay makikita po yung pangako ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang gabay, yung kanyang pagliligtas, yung kaligtasan. Ito po yung mga katotohanan na hanggang ngayon 'no, ay nag-aalis po ng takot sa atin. Kapag ang Diyos po ang ating pong ilaw, ang dilim ay nagiging direksyon 'no. Kapagka siya po ang ating pong kaligtasan, ang, kawalan ng pag-asa ay nagiging pagliligtas, 'yan. Kaya naman tingnan po natin yung ating pong mga puntos. Meron po tayong 5 puntos dito sa ating pong teksto 'no. Una, number 1, letter L, light that guides in darkness 'no. Meron tayong liwanag na gumagabay sa atin sa ating pong mga kadiliman, 'yan. Letter I 'no, inspiration through salvation. May inspirasyon tayo sa pamamagitan po ng kaligtasan ng ating Panginoon. Letter G, grace that strengthens the soul 'no. Yung biyaya ng ating Panginoon na nagpapalakas ng ating pong mga kaluluwa. Yung letter H, hope that drives out fear 'no. Yung pag-asa, nag-aalis po ng takot. At ang pinakahuli, yung letter T, trust that never fails. Yung tiwala na hindi po nabibigo. Kaya nga, tingnan po natin yung mga puntos na yon doon sa ginawa po nating acronym natin, yung light 'no. Doon sa pinakaunang puntos, binabanggit po dito, light that guides in darkness. Yung liwanag ng ating Panginoon, siya po yung gumagabay sa atin. Dahil po ang sabi doon sa text, the Lord is my light 'no. Ang ating Panginoon ang siyang ating pong liwanag 'no. Paliwanag po sa Biblia, ang liwanag ay sumisimbolo sa katotohanan. Ito po ay sumisimbolo sa kabanalan. Ito po ay sumisimbolo doon sa banal na paggabay ng ating Panginoon. Now, hindi po pinangako ng ating Panginoong Diyos na aalisin ang lahat ng mga anino, kundi siya mismo ang magbibigay ng liwanag sa ating pong daraanan 'no. Ang suporta sa banal na kasulatan na makikita po natin sa Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path 'no. Ang salita daw po ng ating Panginoon, ito po yung liwanag sa ating pong mga paa 'no. Ito po yung
ilaw sa ating pong mga paa. At eto naman daw po yung ilaw na to, eto naman yung liwanag natin sa ating pong mga landas. No? Napakagandang pangako sa bawat isa sa atin. Yung salita ng ating Panginoon, eto po ay hindi lang basta-basta. Thy word, yung salita ng ating Panginoon, siya po ang ilaw natin sa ating pong mga paa. Sabi pa sa John 8:12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. No? Ang ganda po ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito, no? sa John 8:12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. At ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Alam niyo po, tayo ay punong-puno ng kadiliman dito sa mundo dahil nandito ang kaaway, nandito ang kasamaan, kung ano-anong mga nangyayaring mga hindi magaganda dito sa mundo. At tayo po ay napapalibutan ng mga kaaway, napapalibutan tayo ng mga gawaing mga masasama. Pero dahil sa salita ng ating Panginoon, siya po ang nagliliwanag, no? Nagbibigay pag-asa sa atin. At kapag tayo ay nagsasalita sa magitan po ng mga nabasa po natin sa banal na kasulatan, tayo po ay nagiging malakas sa ating pong mga pananampalataya. Sabi po sa Testimonies, Volume 5, page 627, those who walk with God in the light will see increasing brightness ahead. Kapag tayo daw po ay lumalakad kasama ang Diyos sa Kanya pong liwanag, ay makikita po natin na lalo pong nagniningning, no, sa liwanag ang ating pong mga nasa unahan. Ibig sabihin, nagiging malinaw ang ating pong future dahil ang ating Panginoon ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Kapag hindi po natin alam ang daan, magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil siya mismo, no? Ang daan, hindi niya lang basta alam ang daan. Siya po ang ating daan. Kaya po pag hindi po natin alam ang mga susunod po nating gawin, huwag po tayong magpanik, no? Tayo po ay manalangin. Lagi tayong magbigay, no, ng ating pong pag-asa sa salita ng ating Panginoon dahil sapat na po yung liwanag na nanggagaling sa salita ng ating Panginoon at ituturo niya sa atin, iilawan niya ang ating pong mga hakbang. Okay? So yan po, yung letter L. Ang sunod naman po yung letter I, inspiration through salvation and my salvation. Sabi yung kanina, the Lord is my light. At ito ang pangalawa, and my salvation, ang aking pong kaligtasan. Ang kaligtasan po dito ay nangangahulugang pagliligtas, no? Ito po yung proteksyon at ito po yung katiwasayan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Alam po ni David na walang kaaway, banta o mga mangyayari sa kanya kapag siya po ay kasama ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay ganun din sana tayo. No? Panghawakan po natin. Kung ano yung pinanghawakan ni David, yun din po sana ang panghawakan natin. Dahil walang kapangyarihan dito sa mundo ang maaring tumalo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo ay nasa ating Panginoon, tayo magkakaroon ng kapayapaan. Sabi po sa Isaiah 12:2, behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. Tingnan niyo po, no? Napakaganda. Narito ang Diyos ang aking kaligtasan. Ako ay magtitiwala sa Kanya, hindi ako matatakot. Kaya nga, kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon at ating pong pinapaniwalaan na siya po ang ating kaligtasan, ay hindi po tayo matatakot sapagkat tayo ay kasama ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans 8:31, if God be with us, who can be against us? Ang ganda po dito, Romans 8:31, kung tayo ay kakampi ng Diyos o ating kakampi ang ating Panginoong Diyos, sino ang lalaban sa atin? No? Wala pong maaaring lumaban sa atin dahil ang ating kakampi ay nanalo na. No? Siya po ay makapangyarihang Diyos. Kaya bakit tayo matatakot? No? Huwag po tayong matakot dahil kasama natin ang ating Panginoon. Anumang kadiliman ng ating pong kinakaharap, huwag po tayong matakot. Ang sabi po ni Ellen White sa Desire of Ages,
Christ came to save us not only from the guilt of sin, but from its power, no? Ang ating Panginoong Kristo ay hindi lang po pumunta po dito para iligtas tayo sa ating po mga kasalanan, kundi para po iligtas po tayo at ating ay iahon tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, no? Tayo po ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ang siyang nagbibigay ng sanggalang sa atin. Inaalis po tayo doon sa pagkalugmok natin sa pagkakasala at nararanasan po natin ang kaligtasan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang Biblia hindi lamang po ibinigay sa atin para tayo magkaroon ng impormasyon, no? Kundi upang tayo ay magbago. Kung dati-rati, no, tayo po ay nagdadalawang isip o hindi nagtitiwala sa ating Panginoon, kapag tayo po ay nag-aral ng banal na kasulatan, mababago po ang ating pong buhay. Alam niyo po, yung pangako ng kaligtasan ay hindi lang po nag-aalis ng takot sa ating pong katauhan, kundi iniligtas tayo ng ating Panginoong Diyos sa kasalanan, at tayo po ay pinapawalang sala ng ating Panginoon. Okay? So napaka-importante po, no, ating pong maalala itong puntos na ito, inspiration through salvation. At ang sunod po doon sa ating pong puntos, no, na binabanggit po sa atin, letter G. Yan. Grace that strengthens the soul. No? Ito yung ating pong acronym na LIGHT, letter G tayo. Grace that strengthens the soul. Ang sabi po dun sa text, the Lord is the strength of my life. No? Ang ating Panginoon, siya po ang katibayan o kalakasan ng ating pong buhay. Alam niyo po, yung kalakasan ay nangunguluhan na tayo po ay ang ating Panginoon ay nandun tayo sa kanlungan niya, no? Matibay na kanlungan at tanggulan. Yan po yung binabanggit po sa atin. Hindi lamang po nagbibigay ang ating Panginoong Diyos ng lakas. Siya mismo ang ating pong lakas. Okay? Kaya nga, napaka-importante, humawak tayo sa ating Panginoon. Nagpagtiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Atin pong magagawa ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo na nagpapalakas sa atin. Yan po ang ating lubos na panghawakan. Kung kayo ay nanghihina, kung kayo ay parang nalulugmok sa pagkakasala, kung parang wala kayong magawa dahil parang susuko na kayo, no? Ating i-claim ang sinasabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya hindi kayo makakaranas ng panghihina dahil ang ating Panginoong Hesus ang ating pong kalakasan. Sabi po sa Isaiah 40:29, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. No? Siya po ay nagbibigay po ng lakas sa mga mahihina. At ang walang kapangyarihan, binibigyan niya po ito ng kalakasan. Okay? So atin pong tawagan ng ating Panginoon. Kung kayo ay parang nanghihina, kung kayo ay parang wala ng pag-asa sa buhay, tayo po ay lumuhod, mga kapatid. At atin pong tawagin ang ating Panginoon at humingi tayo ng kapangyarihan. At kung tayo ay nasa kadiliman, tanggapin po natin ang liwanag ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Ministry of Healing, page 250, those who take Christ at His word and surrender the soul to His keeping will find peace and strength in every trial. No? Kapag tayo daw po ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, ang kanyang salita, ang siyang pong magbibigay ng kalakasan po sa atin at kapayapaan, no, sa bawat pagsubok na ating pong kinakaharap. Kaya nga, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Okay? Hinahanap po tayo ng ating Panginoong Diyos. So, magitan po ng kanyang pagmamahal, no, ibibigay po niya sa atin ang kapangyarihan at magagawa po natin ang mga imposibleng bagay na sa ating sarili ay hindi po natin magagawa.
Kapag nauubos yung ating pong mga lakas, no? Manatili tayo sa pinagmumulan ng kalakasan. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos, ang tunay na malakas at sa Kanya galing, no? Ang ating pong kalakasan, manatili po tayo sa ating Panginoong Kristo. At ang sunod po, yung letter H. Okay? Hope that drives out fear. No? Ang sabi po doon, whom shall I be afraid? O siya po ang ating pong pag-asa na nag-aalis ng ating pong mga takot. Kaya nga sinabi ni David, kanino o sino ang aking katatakutan? Dahil the Lord is my light and my salvation. Whom shall I be afraid? No, kanino tayo matatakot? Alam niyo po, ang takot ay tugon noon sa mga walang katiyakan, no? Pero kapag tayo po ay may pananampalataya, no, tayo po ay hindi matatakot. Ngayon po ba, kayo po ba ay natatakot sa mga mangyayari sa hinaharap? Kayo po ba ay natatakot kung ano ang kahihinatnan ng inyong pamilya o saan mapupunta ang inyong karir, no? O sabi po dito, ang tao, no, natatakot dahil nawawala tayo ng tiwala sa ating Panginoong Diyos, no? Kapag kilala po natin kung sino ang ating Panginoong Diyos, hindi po tayo kailanman matatakot. Dahil sa ang sabi ni David, no? Ang Diyos, siya ang aking ilaw at kalakasan. Kanino ako matatakot? So kung meron kayong kinakaharap na parang natatakot kayo, mga dahilan kung bakit kayo natatakot, ibaling po natin ang ating pong mga isipan at ang ating pong pananalig sa ating Panginoong Diyos at hindi po tayo matatakot. Ang sabi po sa 2 Timothy 1:7, God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. No? Tayo po ay binigyan ng ating Panginoon ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, no? At mahinahong pag-iisip. Hindi tayo binigyan ng ating Panginoon ng espiritu ng takot, no? Pero binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ng mahinahong pag-iisip at binigyan tayo ng pag-ibig. At kapag ito po ang nararanasan po natin sa ating pong buhay, kanino tayo matatakot? Alam niyo po, ang isang bata, kapag kasama niya ang kanyang nanay, kapag kasama niya yung kanyang tatay, wala po yung kinakatakutan, no? Kahit ano pa ang nangyari sa paligid, maingay pa. Di ba mapapansin niyo po, no? Kahit kayo nagbabiyahe, no? O kaya ang mga tao sa paligid ay maingay, kapag siya po ay yakap-yakap ng kanyang nanay o yakap-yakap ng tatay, mahimbing ang tulog ng mga bata. Bakit? Sila po ay nagtitiwala na they are safe. Ganon din sa atin. Kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon that we are safe, no? Tayo po ay makakatulog ng mahimbing. Kapag gising natin sa umaga, masaya po tayo at wala tayong kinakatakutan sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 56:3, what that I am afraid, I will trust in thee. No? Kapag ako daw ay natatakot, no, magtitiwala ako sa iyo. Yan po ang sabi ni David. Kaya hindi naman actually masama na matakot, no? Hindi naman actually kasalanan ang matakot. Si David ay natakot din, no? Pero maaari po nating ibaling yung takot natin sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos at paniwalaan ng ating Panginoong Diyos na kanyang sinabi ay magkatotoo at ito po ay totoo. Kaya kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, tayo ay nawawala ang takot po natin. Ibig sabihin, wala na yung kinakatakutan natin. Nandyan pa rin. Nandyan pa rin yung mga challenges sa buhay. Nandyan pa rin yung mga ating kinakaharap na mga problema. Pero kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos,
bagaman nandyan ang mga problema, hindi na po tayo natatakot dahil tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon. Dahil alam natin kung sino ang pinagkakatiwalaan natin at kung sino ang Diyos. Kaya napaka-importante po, no? Tayo ay tumingin, ibaling natin ang ating pong mga paningin sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Life Sketches, we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us. Lagi po nating naririnig ito. Dito po lagi po inuulit-ulit po to dito sa ating pong program. No? Sabi po ni Ellen White, wala daw po tayong dapat ikatakot. No? Maliban na lang kung makalimutan po natin kung paano tayo inakay ng ating Panginoon. Maaring yun ang dahilan, no? Kaya kayo ay natatakot ngayon. Dahil sa hindi nyo pa nililingon, hindi nyo nililingon sa mga nakaraan po natin kung paano tayo inakay ng ating Panginoon. Hindi natin tinitingnan. Ang tinitingnan lang natin sa nakaraan po natin ay mga pictures natin sa mga pinuntahan po natin. Huwag po yun. Maaring okay yun. Pwede po natin tingnan. Pero isa-isahin po natin, no? Doon sa mga experiences natin. Ano ba ang nagawa at ginawa sa atin ng ating Panginoon? Iningatan po tayo ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot. Tayo po ay magtiwala, no, sa ating Panginoon. Bukas ay wag po nating katakutan yan dahil alam po natin, Panginoon ay nando na mismo at kasama po natin. Alam niyo po, ang takot po ay nagpapalabo, no, ng ating pong hinaharap at nagpapahina ng ating pong pananampalataya. Kaya kailangan tayo ay tumingin sa ating Panginoon. Kasama natin siya. At ang pinakahuli doon sa ating pong punto, sa ating pong text, of whom shall I be afraid? Letter T, trust that never fails. No? Kanino tayo matatakot? Wala po dapat tayong katakutan, mga kapatid. Alam niyo po, hindi ko to sinasabi na dahil sa sinabi or aking basta lang nabasa. Alam niyo po, experience din po ito. Kaya kung tayo ay laging tinitingnan po natin yung mga pagpapala ng ating Panginoon, no, makikita po natin ang Panginoon hindi po siya nagkukulang. Hindi po nagtiwala si David sa kanyang sarili, kundi siya po ay nagtiwala sa katapatan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang tiwala ay hindi po kawalan ng takot, no, kundi yung pagdidesisyon po natin na tayo ay magbigay ng pananampalataya po natin at ilagak natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. No, magtiwala tayo sa ating Panginoon ng buong puso po natin at huwag tayong manalig sa sarili po natin. Ang sabi rin sa Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust Him. O, ang Panginoon ay mabuti. Isang matibay na kanlungan sa araw ng ating pong kabagabagan. At ang kanyang, ang nakakakilala sa ating Panginoon ay nagiging matatag kapag tayo po ay tumitiwala sa Kanya. Kaya nga tayo ay lubos na magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. No? Huwag tayong manghina sa mga dumadating na mga pagsubok, kundi humawak tayo sa kamay ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung pananampalataya po natin ang mag-aalis sa atin at magliligtas sa atin sa mga takot na ating pong nararanasan dito sa mundo. Ang nagtitiwalang damdamin sa ating Panginoong Diyos, siya po ay nagbabago. Ano man ang mga sitwasyon na kanyang kinakaharap, siya po ay nagiging matatag, nagiging malakas. Hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil nagtitiwala siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung titingnan po natin itong text natin dito sa Psalms 27:1, ito po ay isang deklarasyon ng ating Panginoon na siya po ay nangangako sa atin na tayo ay sasamahan. Lumakad po tayo nakasama ng ating Panginoon. Ano man ang nararanasan po natin, tayo po ay magtiwala sa Kanya. At tayo po ay humawak
sa Kanya na may pananampalataya. Tandaan po natin yung ating pong acronym, no? Light, L-I-G-H-T, light, light that guides in darkness. No? Yung liwanag na gumagabay sa kadiliman. Letter I, inspiration through salvation. May inspirasyon po tayo dahil tayo ay nililigtas ng ating Panginoon. Letter G, grace that strengthens the soul. Ang biyaya natin, Panginoon, nagpapalakas sa ating pong mga kaluluwa. H, hope that drives out fear. Yung pag-asa natin sa ating Panginoon ang nag-aalis ng ating pong mga takot. And letter T, trust that never fails. Tiwala na hindi po nagbabago. Alam niyo po, kung tayo ay lumalakad ngayon sa panahon ng kadiliman at takot, hayaan po natin ang ating Panginoon ang maging ilaw po natin, maging kaligtasan natin, at maging kalakasan po natin. Huwag po tayong tumingin sa mga anino, sa mga kadiliman. Tumingin po tayo sa ating pong tagapagligtas. At sabay-sabay po nating sabihin, ang Panginoon, ang aking ilaw at ang aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming nagpapasalamat na bagaman kami ay humaharap sa mga madilim na mga parte ng aming pong buhay, bagaman kami ay humaharap sa mga problemang mabigat sa aming pong buhay, ito man ay emosyonal, ito man ay spiritual, ito man ay material o pinansyal, o Panginoon, alam ko pong hindi kami natatakot sapagkat kayo ang kasama po namin. Kapag kami ay lumingon sa aming pong nakaraan, nakikita po namin na ang inyong kamay ay patuloy na gumagabay sa amin. Nakita namin ang inyong kapangyarihan sa nakaraan. Kaya kami ay nagtitiwala sa inyo sa aming pong hinaharap. Sa umaga po ito, hinihiling namin ang inyong patuloy na biyaya. Palaksin po kami ng lubos dahil kayo ang siyang inaasahan po naming tagapagligtas. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas para po sa ating pong mga pag-aaral. Nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ang maranasan po natin. Gabayan nawa po kayo at pagpalain sa maghapon na ito. Magandang umaga sa inyong lahat.